Siya ang tinaguriang Pinoy Frankenstein. Bumida siya sa ilang mga nakakatakot at nakakatawang mga eksena sa pelikula. Nakilala din siya sa telebisyon na madalas ay pumapapil bilang higante at kapre. Sino ba naman kasi ang hindi masisindak sa laki at tangkad ng tinaguriang kapre ng pelikulang Pilipino na si Raul Dillo? Tubong masbate si Raul, subalit sa kasalukuyan ay nangungupahan ito kasama ang kanyang asawa at dalawang anak sa Laguna. Unang nagtrabaho si Raul bilang isang magsasaka sa kanila, subalit pinilit nitong hanapin ang kanyang ina. Pero laking panghihinayang nito nang mahanap ang kanyang ina sa mismong libingan na lamang nito. Grade 1 lamang ang natapos ni Raul, pero lakas loob siyang nakipagsapalaran sa Maynila dahil sa pangarap nito na magkaroon ng maginhawang pamumuhay. Papa ko nagkahiwalay sila. Umalis yung mama namin, kasama yung dalawang kapatid ko. Tapos yun, doon na sila bumalik. After ng ilang taon, nagkaroon ng problema yung papa namin, nagkasakit. Ito namatay yung naramdaman niya. Baga yung uhaw ka sa pagmamahal ng mga magulang. So yun po yung pinakamabigat, pinakamahirap po sa lahat ng sitwasyon ko. Kasi doon ko po naramdaman yung pagmamahal ng magulang. Pasalamat lang din po ako sa tao na umampon sa akin. Pinasok din ni Raul ang kung ano-anong mga trabaho para lamang maabot ito ang kanyang pinapangarap. Ayon kay Raul, siya ay unang nanirahan sa Paco, Manila. Aniya, umabot sa 15 taon na siyang naninirahan doon at kalaunan ay nakabuo ng pamilya. Nagkaroon din ng pagkakataon na nagpalipat-lipat sila ng tirahan dahil sa kagustuhan na magkaroon ng magandang buhay. Dahil din sa tangkad ni Raul, nagkaroon din ng pagkakataon sa kanyang buhay na pinasok nito ang paglalaro ng basketball sa height na 7'3". Si Raul ay isa sa mga pinakamatangkad na naging basketballista dito sa Pilipinas. Siya ay naging player ng University of the East at nakapaglaro rin sa San Juan Knights sa dating Metropolitan Basketball Association noong dekada 90. Ganon pa man, mabilis natapos ang karera niya sa sports dahil sa isang insidente na nangyari sa loob ng court habang ito ay naglalaro. Nagkaroon umano siya ng injury sa bandang tuhod at ito ay nakaapekto sa kanyang malayang paggalaw. Ayon kay Raul, may mga pintong nagsara pero may mga nagbukas din na oportunidad para makilala siya sa mundo ng telebisyon at pelikula. Hindi umano naisip ni Raul na siya ay magiging artista dahil hindi niya ito pinangarap kahit minsan. Kung matatandaan, sunod-sunod ang pagdating ng mga proyekto noon kay Raul at nabigyan ng iba't ibang mga role sa horror at comedy films. Sa kabila nito, hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na makaipon ng pera dahil hindi naman umano malaki ang talent fee niya noon. Kalaunan ay humina na rin ang pagdating ng trabaho kasabay ng pagkahina ng kanyang kalusugan. Nagkaroon umano siya ng sakit at dumating sa punto na hindi niya alam kung saan niya kukunin ang perang pambayad sa ospital dahil sa kahirapan para naman matustusan ang pangailangan ng pamilya sa araw-araw. Kahit may iniindang sakit ay nagtiyaga siyang maglako ng mga pagkain at mamasada ng tricycle. Kung matatandaan taong 2023 na mag-trending si Raul, ito ay matapos niya manawagan ng tulong sa aktor at direktor na si Coco Martin. Hiling ni Raul, sana'y mabigyan siya ng trabaho ni Coco tulad ng ibang mga artista na wala ng proyekto. Nanawagan ng dating aktor na si Raul Dillo na kilala sa tawag na kapre sa kapamilya aktor at direktor na si Coco Martin na sana'y mabigyan siya ng trabaho. Sa pamamagitan ng isang video ay nagbigay ng mensahe ang aktor kung maaari ba siyang makapasok sa teleserye nitong FPJ's Batang Quiapo para muling magkaroon ng hanap buhay. Noong mga panahong iyon, nagkaroon daw ng sakit si Raul kaya nahinto ito sa pagtitinda ng mga pagkain tulad ng lugaw, pansit, tinapa, balot at gulay na siyang kanyang naging hanap buhay matapos ang pagsushowbiz. Bukod rito ay nakuha rin ang motor ni Raul na kanyang gamit noon dahil hindi na siya makapaghulog ng bayad buhat ng magkaroon ng karamdaman kaya mas nawalan siya ng hanap buhay. Sinabi rin niya na nanganganib silang pamilya na mawala ng tirahan dahil pinapalayas na sila ng inuupahan. Hindi na kasi sila makapagbayad ng renta kaya naman labis ang kanyang nadaramang awa sa sarili at sa pamilya. Hiling ni Raul na sana'y makarating ang kanyang mensahe sa kapamilya aktor at mabigyan siya ng pagkakataong makapag-provide sa kanyang pamilya. Agad ngang nag-viral ang naturang video ng kanyang paghingi ng tulong kay Coco Martin na kilala rin sa pagtulong nito sa mga artistang matagal nang wala sa limelight sa pamamagitan ng pagkuha nito sa kanyang teleserye. Tinugunan nito ni Coco at siya ay nakapasok sa seryeng FPJ's Batang Quiapo. Hindi naman nagtagal ang role niya sa nasabing serye kaya naman sumubok din siyang pumasok sa mundo ng vlogging.
Pinasok umano ni Raul ang pagiging isang content creator sa pag-aakalang magiging susi ito para makaahon sa hirap, pero siya ay nabigo. Sa huli, binanggit ni Raul na bagaman naghihirap siya sa buhay, masasabi niyang lumaban siya ng parehas. Subalit noong 25 ng Setyembre, nag-viral ang mga larawan at videos na ito ni Raul matapos mapag-alaman na nagtitinda naman ito ng longganisa sa kahabaan ng kalsada sa probinsya ng Cavite. Tila marami ang naantig sa kwento ni dating University of the East basketball player at aktor na si Raul Dillo matapos kumalat sa social media ang ngayoy pagtitinda niya ng longganisa sa isang highway sa Cavite. Sa pamamagitan ng araw-araw na Facebook post, pinapakita ni Raul ang kasalukuyan niyang hanap buhay kung saan makikita ang pagtitinda niya ng longganisa sa Cavite. Mapapanood sa mga post ni Raul na tila kalimitan niyang inilalako ang mga smoked garlic longganisa na kanyang tinda na siya ring dinadayo ng ilang mga fans na nakakakilala pa sa kanya. Dumagsa naman sa comment section ang paghanga at pagsuporta mula sa netizens. Matatanda ang umusbong ang karera ni Raul noong dekada 90 matapos makilala sa pagganap sa mga katatakutan at ilang comedy films. Ilan sa mga tanyag na pelikulang kanyang naging proyekto ay ang Tong Tatlong Tatay Kong Pakitong Kitong kasama sina Redford White, Babalu at Bonel Balingid. Lumabas din siya sa Nieves, The Encanto Slayer at Alae Con Bisoy Hali Hali Hoy. Sa naging panayam niya sa One News PH, sinabi umano nito na hindi nagtagal ang karera niya sa basketball sa kabila ng height na meron siya. Matapos umano siyang ma-injury noon na naging dahilan ng pagbagal niya sa loob ng court kaya huminto na rin siya sa paglalaro ng basketball. Huling napanood sa national TV si Raul sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo kung saan gumanap siya bilang armadong tauhan ni Lorna Tolentino matapos niyang manawagan noon kay Coco Martin na siyang direktor ng nasabing teleserye.